puntong ito, makakapanayan po natin si Secretary Mark Villar ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga po, Kara, at sa lahat po ng viewers. Okay, sir, so nabuksan na nga po itong Phase 2 sa NAIA. Kailan naman po matatapos yung iba pang bahagi ng NAIA Expressway? Well, we're working now with the concessionaire para matapos yung second phase by Christmas kasi alam naman natin na napaka-bigat ng traffic pag Pasko. Kaya pipilitin talaga namin na matapos yung second phase by Christmas, which yung second phase po ay papuntang NAIA 3. Opo. Yes. Ito pong ongoing drainage project naman po sa Elliptical Road. Kailan po ito matatapos, sir? Yung elliptical road. We parang finishing I'll get the exact, pero nasimulan na. So hopefully, it shouldn't take too long. Maybe, I'll give the exact timeline. Pero kakasimula lang eh. Pero we're coordinating with the local government para hindi siya maging cause ng traffic. Yes. Sir, mabalik lang po ako dun sa NAIA, yung expressway, ito pong second phase po, yung phase 2A. So right now, until October 22, libre pang makakadaan. But after October 22, pagkano na po yung babayaran ng mga motorista? Ang range po ay magsisimula sa 35 pesos. At and then depende po sa laki ng kotse at kung saan pumasok. But the range is from 35, it can be 45 pesos. But the minimum is 35 po. Minimum is 35 pesos. Yes. Okay. Tapos po, I understand, mamaya po ba may pagdinig po muli para sa pagbibigay po ng emergency powers sa Pangulo para ma-resolve itong problema sa trapiko sa Senado? Kayo po ba ay darating dito at ano po ang inaasahan natin ngayong araw, sir? I think sa Senado, we have ang lead agency doon, ang DO, Department of Transportation. Kami will be sending a representative para at least bring up yung mga concerns ng DPWH para sa mga projects. So, we're coordinating with all the agencies para gawa kami ng magandang batas na makakatulong para sa implementation ng ating mga project. At syempre gusto natin mapabilis. Yun po ang utos ni Presidente na lahat po ng project, 24/7. At we're very sensitive with our target. Kaya we want, pag may date, first minute of that day, kailangan tapos na yung project. And that's what we're pipilitin po namin sa lahat ng project, that yung ma-respect yung timeline. Okay. Ano pa po ba yung iba pang mga proyekto na balak pang isagawa ng DPWH para po maibsan itong trapiko? Dahil nga alam naman natin structural yung marami sa dapat na solusyon para maibsan ng trapiko lalo na sa Metro Manila. Opo, at in Metro Manila, in particular in Metro Manila, we just signed recently yung NX-SX Connector Road. And this year, sisimulan na namin ang Santa Monica Bridge, which is a bridge from Bonifacio Global to Capitolio, with the objective of decongesting EDSA and C5. Tapos meron kaming Katipunan flyover. For those yung taga QC, alam niyo naman sa area na yan, medyo traffic, kaya may pondo na yan. And we will be also improving C6. Ito po isang road that 2 lanes from Bikutan to Taytay. So pag natapos na po itong road, which we target by next year, magiging 4 lanes na siya. Tapos may bike lane pa. So this will be part of our Livable Cities program. We're encouraging more pedestrian infrastructure. Marami pa pong mga project at actually I can may Taft flyover, yun po sa EDSA Taft, isa pa yan sa mga decongestion. So I'm confident that by a lot of these projects, we're confident we will be finished within the next 2 to 3 years. Kaya ako naman, I feel that I strongly believe that by that time, significantly madi-decongest ang ating ang Metro Manila. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Mark Villar ng DPWH. Salamat po. Thank you, sir. Good morning.